Ang katawan ni Lance ay biglang nanginig, at ang abo na namuo sa mga kumpol sa kanyang katawan ay nagkalat sa lahat ng direksyon. Ah! Sa labas ng pangunahing bulwagan, ilang mga kabataang lalaki at babae na nagsusunog ng insenso ang biglang sumigaw sa takot at itinapon ang insenso sa kanilang mga kamay na parang nakakita ng multo. Nang tumingala sila patungo sa pasukan ng pangunahing bulwagan, lahat sila ay hanggal nang makita nila ang isang matandang lalaki na may puting buhok at puting balbas, dahan-daang lumalabas, at ang orihinal na luad na bodhisattva na nakaupo sa loob ng bulwagan ay nawala. Sherman's Saint Ancestor. Hindi sinasadyang lumuhad ang mga kabataang iyon. Tiningnan ni Lance ang incenso burner na nakalagay sa entrance, paano siya tumakbo papunta sa isang templo, malinaw na naalala ni Lance na siya ay nasa isang malaking bulwagan ng palasyo. Nang marating ni Lance ang pasukan, tumingin siya sa malayo at napagtanto na wala ng ibang lugar para sa kanya, ito pa rin ang parehong palasyo, ngunit, hindi ko alam kung gaano na ito katagal, nagkalat ito sa isang templo. At sinamba siya ng lahat bilang isang bodhisattva. Huminga ng malalim si Lance, saka lamang niya tiningnan ang mga kabataang nanginginig sa kanilang mga tuhod at nagtanong, anong taon ngayong gabi? Pabalik sa banal na ninuno, ngayon ay ang Great Martial Calendar, 33 at kalahating taon. Great Martial Calendar, 335, so, it's been 100 years. Bumalik sa banal na ninuno, ikaw, mula sa sinabi ng aking lolo't lola, noong bata pa sila, nakaupo ka rito, kaya't mahigit 100 taon na ang lumipas hanggang ngayon. 100 taon. Ang puso ni Lance ay biglang kumirot, si Lance ay tila naalala ng kaunti wala pang 100 taon ang nakalipas, hindi niya alam kung paano siya pumasok sa retreat, naalala lang ni Lance na lahat ng kanyang mga kapatid, mga kaibigan, at ilan sa kanyang mga asawa, lahat ay pumanaw sa antas ng yugto sa pagitan ng mga taong iyon, si Lance ay labis na nalungkot na hindi niya magising ang kanyang sarili sa buong araw, nag-ulo, at pagkatapos, wala nang alam pa. Si Lance ay nakatayo sa pasukan ng pangunahing bulwagan, hindi kumikibo at nagmumuni-muni ng mahabang panahon, hindi alam na ang buong pasukan ng pangunahing bulwagan ay napuno na ng mga taong nakaluhod. Ang iba pa mula sa Imperial City ng Great Martial Empire, nang marinig na ang banal na ninuno ni Sherman ay hindi patay at nagising, dumating sa gulat at nakita si Lance na nakatayo sa pintuan na nagmumuni-muni, walang sinuman ang nang-ahas na gambolain siya, at lumuhod lamang. Tahimik sa harap ng pinto. Sa oras na nagkamalay si Lance, may isang malaking grupo ng malalakas na lalaki na nakaluhod sa harap ng pinto, pinoprotektahan ang Great Martial Empire at lahat ng Vice National clans na bumalik sa Void. Muling huminga ng malalim si Lance, nakatingin sa malaking grupo ng mga taong nakaluhod sa kanyang harapan, wala ni isa sa kanila ang pamilyar, lahat sila ay hindi pamilyar na mukha, ang mga taong kilala niya sa simula, lahat sila ay wala na, si Lance ay parang mula noong huling siglo, hanggang sa siglong ito. Hindi na kailangang magtanong pa dahil makalipas ang 100 taon, ang iba pang mga asawa ni Lance, sina Fiona, Wendy, Mira, at maging si Linda, ay wala na. Ang mga anak na lalaki at babae ni Lance ay wala na rin. Palasyo pa rin ang palasyo, palasyo pa rin ang palasyo, ngunit ang mga tao ay wala na ang mga orihinal na tao, sabi nga, ang tanawin ay ganoon pa rin, iba-iba, isang gising ay 100 taon na ang pagitan. Tahimik na lumuha si Lance. Nang maisip niya ang eksena 100 taon na ang nakalilipas nang umikot ang kanyang mga anak at apo sa bulwagan at ang kanyang mga asawa ay masaya, si Lance ay nakadama pa rin ng sakit sa kanyang puso kahit 100 taon na ang lumipas. Lahat ng nasa labas ng pinto ng palasyo ay lumuhad sa katahimikan at hindi naglakas loob na magsalita, marahil ay hindi nila maintindihan kung ano ang nararamdaman ni Lance sa sandaling ito, dahil si Lance ang pinakamatandang taong nabuhay sa mundong ito mula nang magsimula ang mga talaan, si Lance mismo. Maaaring hindi alam kung gaano katagal, ngunit alam ng karamihan sa eksena na si Lance ay eksaktong 259 na taong gulang sa ngayon. Ang oras ni Lance ay ginugol din sa pag-upo sa malaking bulwagan.
Eksaktong 108 taon. Noong si Lance ay mga 147 taong gulang, iniwan siya ng lahat ng kanyang mga kapatid at mga asawa ni Sally, at mula sa taong iyon, si Lance ay namuhay ng magulo sa halos 4 na taon, at pagkatapos ay hindi na nakaalis si Lance mula sa anino na iyon at nagpunta sa malalim na pagninilay sa kanyang sarili, at pagkatapos hanggang sa araw na ito, isang buong 108 taon. Si Lance ay 259 na taong gulang din. Bagamat si Lance ay malapit pa sa paghakbang sa Ancestral Returning Realm, si Lance ay hindi pa nakakapasok dito, kaya't si Lance ay isang maputlang matanda sa sandaling iyon, ang kanyang balat ay natuyo, ang kanyang buhok, ang kanyang balbas. Lahat puti, at hindi niya makita ang kanyang kabataang hitsura. Gayunpaman, hindi nag-alala si Lance dahil malapit na siyang makapasok sa nagbabalik na ninuno. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na kapag nakapasok na siya sa nagbabalik na ninuno, siya ay magiging bata muli, na para bang siya ay isinilang na muli, nagiging isang bata. Na lalaki muli, ano ang naging matanda muli ngayon? Bukod dito, ang batang binata na muli ay binata ay kapareho ng 17 o 18 taong gulang na batang lalaki na siya ngayon, at bagamat siya ay mukhang bata pa sa hitsura, si Lance ay talagang naiiba sa kanila. Magbigay ng respeto sa banal na ninuno. Ang malaking grupo ng mga tao na nakaluhod sa pasukan, nang makitang gumalaw si Lance sa wakas, ay abala sa pagyuko ng malalim. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang maging magalang, maaari ko bang tanungin kung sino man sa inyo ang miyembro ng aking Sherman clan? Sa sandaling ito, isang matandang babae sa eksena ang abalang tumayo at tumawag, Lolo. Ang matandang babae na ito ay isang returned void phase 1. Ikaw ba? Pakiramdam ni Lance ay napakapamilyar, ang matandang babae na ito ay isang bata, tiyak na nakita niya ito noon pa lamang, ito ay isang bata, ngayon ay napakatanda na niya, ang kanyang mukha ay natural na hindi na makilala. Umiyak ang matandang babae na iyon, Lolo, ako si Yanika . Yanika. Yang. Nagulat si Lance, kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, mahirap paniwalaan na ang matandang babae sa kanyang harapan ay ang kanyang apo na si Yanika, na isang maliit na babae sa una. Si Yanika ay anak ni Lulian. Lolo, wuhu. Tumakbo si Yanika sa gulat, lumuhad sa paanan ni Lance at umiiyak. Yanika, bumangon ka at magsalita. Lolo, sa wakas nagising ka na, hindi ko akalain na hindi ka pala talaga patay. Naku, Yanika, hindi inaasahan ni Lolo na makikita ka muli, sigurado akong wala nang natitira sa henerasyon ng aking mga apo na makikita muli ngayon. Bamantong hininga si Lance. Tumango si Yanika at umiyak, sa mga nasa henerasyon ko, ang mga mas matanda sa akin ngayon ay wala na, iilan na lang ang natitira kina Lola Wendy at Lola Mira. Tumango si Lance, pagkatapos ay sinabi sa nakaluhod na karamihan, lahat, maghiwa-hiwalay. Oo, banal na ninuno. Si Lance at Yanika, ay pumasok sa pangunahing bulwagan, at lahat ng nasa labas ay naghiwa-hiwalay. Lolo, ano ang sitwasyon mo ngayon? Noong bata ka, nagsimula kang magsanay sa pag-iisa at nakarating ka na sa Void Returning Realm, paano ngayon? Oh, Yang, Lolo, nakapasok na ako sa ika-9 na yugto ng Return to Void. Bumalik sa ika-9 na yugto ng Void. Mukhang hindi makapaniwala si Yanika, sa mundong ito, ang ikalawang yugto ng Homang Void ay maaaring mangibabaw sa isang imperyo, ang ikatlong yugto ng Homang Void ay hindi nakita ng buong mundo sa loob ng daan-daang taon, ang pang-apat. Ang yugto ng Homang Void ay higit pa sa isang alamat, at ang ikalimang yugto ng Homang Void ay hindi kahit isang alamat. Sa makatuwid, si Lance, ang Returned Void Stage Sham, ay isa ng nakakatakot na pag-iral. Yanika, ikaw ay halos 160 taong gulang na ngayon, hindi ba? 1452. Oo, Lolo, ako lang ang kasalukuyang nag-iisa sa angkan ng Sherman na bumalik sa kawalan. Bueno, Yang, sabihin mo kay Lolo kung ano ang nangyari sa nakalipas na 100 taon, kailan ang mga lola mo, kailan sila umalis? Tanong ni Lance.
Bueno, mula noong 108 taon na ang nakalilipas, pagkatapos na isara ni Lolo ang pinto ng mag-isa, inaasahan ng lahat sa pamilya na magigising ka isang araw, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo nagawa, pagkatapos ng 50 taon, lahat ay walang pag-asa, akala nila ay patay ka na. Kaya ang lugar na ito, ay unti-unting naging mausoleum, pagkatapos ang mga inapo ng Sherman clan ay naglagay ng incense burner dito, at dumating upang magsunog ng insenso araw-araw, at pagkatapos ang Baiklan ng Angkan ay naging isang maharlikang pamilya, at ang lugar na ito ay umiiral pa rin o ang gayon din, pupunta kami para magbigay galang sa iyo hanggat maaari. Well, kailan ang aking Sherman clan, kailan ito nagsimulang tumanggi? Maliban sa iyo, sino pa ang nakatuntong sa kawalan? Lolo, sa totoo lang, wala pang 3 taon mula nang ako ay tumuntong sa Returned Void, at bago ako tumuntong sa Returned Void, ang aming pamilya, ang Sherman clan, ay nagkaroon ng window ng halos 6 na taon o higit pa, kung saan ang aming pamilya ay hindi bumalik sa Void. Sa itaas ko, ang huling returning Void ay si Lola Bella, ngunit sa kasamaang palad, umalis si Lola Bella 9 na taon na ang nakakaraan. Bago si Lola Bella, may 3 returned Void, sina Lola Wendy at Lola Mira, bilang pati na rin ang isa sa iyong mga anak na si Mikael. Sherman Wo. Paano ito posible? Medyo hindi makapaniwala si Lance, si Mikael ay anak ni Lance na ipinanganak kay Sarah, ang kanyang talento dati ay ganap na karaniwan, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay haantong sa unang yugto ng Return to Void. Sayang lang at big time na rin siyang nawala. Oo, isang taong malaking limitasyon si Uncle Mikael bago si Lola Bella. Kaya, kung nagising ako ng 10 taon ng mas maaga, makikita ko sila muli. Si Lance ay natulala saglit, tila nang hihinayang. Kung nagising siya 10 taon na ang nakaraan, makikita niya man lang si Linda, ngunit sa kasamaang palad, niloko siya ng kalooban ng langit. Tanong ni Yanika, Lolo, ano ang susunod mong plano? Sinabi ni Lance, susunod, may mahalagang bagay si Lolo. Lolo, ano po ang iuutos sa amin? Hindi na kailangan, sige, Yang, bumalik ka muna, babalik ako ulit kapag natapos ko na ang bagay na ito. Okay. Ang susunod na mahalagang bagay na kailangang gawin ni Lance ay tuparin ang isa sa mga huling kahilingan ng kanyang asawa. Bagamat nagkagulo si Lance sa mga taong iyon, naalala pa rin ni Lance na nang mamatay si Leslie, sinabi niya na gusto niyang bumalik sa kanyang bayang pinagmulan. Hindi lang si Leslie, kundi pati sina Sally, Elsa at ang iba pa, ang pinakamalaking pinagsisisihan nila bago sila namatay ay hindi na sila makakauwi muli. Sa makatuwid, nais ni Lance na matupad ang kanilang mga huling kahilingan at isama sila sa kanya, pabalik sa kabilang mundo. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Little Fire at Little Black. Sabi ni Lance sa loob. Lumipad palabas ng palasyo si Lance at dumiretso sa Royal Mausoleum. Brother Lance. Sa sandaling iyon, sa malayong kalangitan, isang itim na anino ang lumipad, ito ay si Little Blackie. Little Blackie. Brother Minister, sa wakas ay makikita na rin kita. Tumulo ang mga luha ni Little Black. Si Little Blackie ay may mas mahabang buhay kaysa sa mga tao, kaya nabubuhay pa siya ngayon. Little Blackie, ako rin, napakagandang makita ka, sa wakas ay may matandang kaibigan na. Hinawakan ni Lance. Lance. Napaiyak si Little Blackie. Nagtanong si Lance, Little Blackie, alam mo iyon. Paano at nasaan ang Little Fire? Ang habang buhay ng Little Fire, hindi kailangang mag-alala ni Lance, ang taong ito ay may hindi bababa sa 400 o 500 taon ng pag-asa sa buhay, hindi siya maaaring mamatay. Brother Lance, dahil akala ng lahat ay namatay ka na, pareho kaming malungkot ni Little Fire, pagkatapos noon, naramdaman niya ang alaala, ang mensahe ng kanyang ancestral heritage na naiwan, hahanapin niya ang kanyang ancestral heritage, kung mahanap niya ang kanyang ancestral heritage, siya ay mag-e-evolve at magiging mas mataas na species, katumbas ng ating Black Liao, evolving into a dragon-like existence, talagang inggit ako kay Little Fire.
Sinabi ni Lance, sana magtagumpay ang Little Fire sa paghahanap ng kanyang ancestral heritage at mag-evolve sa, hindi ko alam kung anong species ang Little Fire pagkatapos niyang mag-evolve. Brother Lance, ito ay isang kilin? Kung ang Little Fire ay magtagumpay sa pag-evolve, siya ay magiging isang kilin, isang nilalang na kasing dakila ng isang dragon. Isang unicorn, good. Kumusta ka na ngayon? Tanong ni Lance, nararamdaman ito ni Lance, tila nagsisimula nang umabot sa kanyang katandaan si Little Black. Brother Lance, ang buhay ng aking Black Liao clan ay mas mahaba kaysa sa mga tao, ngunit may hangganan, natatakot ako na hindi na ako mabubuhay ng mas matagal, mas matanda na ako sa iyo, ngunit ngayon kahit na ikaw ay halos 260 taon. Matanda na, Little Black, may posibilidad bang maging dragon ka? Brother Lance, biro mo? Galaxy ako na malayo sa dragon, galaxy yun, sa buong panahon, kahit may mga alamat ng dragon na nagiging liaw, pero alamat yun kung tutuusin, saan ba talaga? May ganyan. Kung iisipin noong kakakilala pa lang nina Lance at Little Blackie, si Little Blackie ay napakawalang muwang at mayabang, tinatawag ang kanyang sarili na dragon sa bawat pagliko, at tinawag si Lance na isang hamak na tao, ngayon, si Little Blackie ay hindi na ang bata. Black Liao noon, at kailangang kilalanin ang realidad, na gustong mag-evolve sa isang dragon, iyon ay isang walang katulad na malayong panaginip. Ito ay tulad ng mga mortal na gustong maabot ang pagbabalik ng kanilang mga ninuno at maging isang mas advanced na tao, napakalayo at hindi makatotohanan. Siyempre, isang hakbang na lang ang layo ni Lance. Tinapik ni Lance si Blackie bilang kilos ng pag-aliw. Brother Lance, hanggang kailan ka mabubuhay ngayon? Tanong ni Liao, bagamat nagising si Lance, ngunit ngayon ay mapatla na talaga si Lance, kaya't ang lahat ay magtataka kung kailan ang malaking limitasyon. Ngumiti si Lance, kaming mga taong martial arts practitioner, kapag nag-ensayo kami hanggang sa punto ng pagbabalik sa kawalan, pagkatapos na maipasa ang siyam na yugto, kami ay papasok sa Ancestor Returning Realm, kapag narating namin ang Ancestor Returning Realm, maaari kaming bumalik sa aming kabataan. At malamang na hindi na mortal ang ating mga katawan, at ako, ngayong medyo malayo na ako sa Ancestor Returning Realm, 100% akong tiwala na ako ay tatantong sa Ancestor Returning Realm. Kapatid na ministro, binabati kita. Si Little Black ay abala sa pagpapahayag ng kanyang kagalakan, kaya't kahit na si Brother Minister ay matanda na ngayon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkamatay, malapit na siyang makabalik sa kanyang mga ninuno. Brother Minister, hindi na mortal ang katawan mo pagkatapos mong bumalik sa mga ninuno mo, hindi ba ito katumbas ng evolution, katumbas ito ng Black Liao class natin, na nagiging dragon? Tumango si Lance, dapat nga. Wow! Brother Lance, isa kang toro. Ang Little Black ay mukhang sumasamba, ito ang katumbas ng kanilang Black Liao tribe, isang pag-iral na maaaring mag-evolve sa isang dragon, hindi ba ito maaaring sambahin? Gayunpaman, pagkatapos sumamba, ang Little Black ay medyo walang laman sa loob, dahil pagkatapos na bumalik si Lance sa kanyang mga ninuno, sasalubungin niya ang kanyang bagong buhay, at siya, gayunpaman, ay kailangang mamatay ng isang tapat at dakilang kamatayan, ang lahat ay sadyang wala sa same level na. Brother Lance, saan ka pupunta? Tanong ni Blackie. Tatapusin ko ang isang bagay na pinagsisisihan ng mga asawa ko. Ano? Ang mga asawang dinala ko mula sa kabilang mundo, ang pinakamalaking pinagsisisihan nila sa buhay na ito ay hindi sila nakabalik doon bago sila mamatay, at kailangan kong tuparin ang huling kahilingan para sa kanila at isama ko sila doon, kaya gagawin ko. Pagkatapos ay kailangang hanapin ang daanan pabalik sa kabilang mundo. 1453. Minister, ito nga pala ang hiling ko. Ako rin ay taga-ibang mundo, kahit na wala akong uri sa kabilang mundo. Brother Lance, hayaan mo akong samahan ka, baka ito na ang huling beses na makakasama kita sa paglalakbay na ito. Buhay!
Naisip ito ni Lance at tumango, okay, pagkatapos tayo, mga kapatid, ay aalis muli, pupunta ako ngayon at kukuha ng abo ng aking mga asawa at isasama sila sa daan. Well, babalik din ako doon at sasabihin ko sa mga anak ko. Dumating si Lance sa Royal Cemetery at unang dumating sa libingan ni Elsa. Tumingin si Lance sa lapida ni Elsa at nakaramdam ng pagkahilo sa loob, na para bang malayo ito sa mundo, iba't ibang damdamin na siya lang ang nakakaintindi. Tumingin si Lance sa lapida at sinabing, Elsa, mahigit 100 taon na ang nakalipas mula noong tayo ay naghiwalay, kumusta ka na? Hanggang sa mamatay ka, iniisip mo ang iyong mga mahal sa buhay sa kabilang panig ng mundo, at ngayon, sa wakas ay maiiwan ko na ang lahat at makakasama ko ng hindi nababahala tungkol sa pag-asa sa buhay. Elsa, iuuwi na kita. Inilabas ni Lance ang abo ni Elsa. Pagkatapos, bumalik si Lance sa libingan ni Sally at mapait na ngumiti, Sally, kumusta ka na naninirahan doon sa nakalipas na 100 taon, alam kong bago ka mamatay, ang iyong pinakamalaking pag-aalala ay hindi ko kaya to bear the loss of you. Oh, don't worry now. I've succeeded. Konti na lang ang layo ko sa pagbabalik ko sa mga ninuno ko, ang pinakamalaking pagsisisi mo, sabay nating tapusin ngayon. Kinuha din ni Lance ang mga abo ni Sally at inilagay ito kasama ni Elsa. Pagkatapos ay inilabas ni Lance ang mga abo ni Bella, Leslie, Brenda, mga abo ng lahat. Siyempre, hindi rin nakalimutan ni Lance ang mga abo ng matandang kaibigang iyon. Lahat sila, ang pinakamalaking pinagsisisihan nila ay ang pag-uwi. Hindi nagtagal, lumipad si Blackie sa sementeryo. Itinali ni Lance ang abo ng lahat ng magkakapatid, at ng mga asawa, sa kanyang likuran, pagkatapos ay tumalon, Elsa, Sally, Bella, Brenda, Leslie, Sarah, Yvonne, Ben, Xavier, Benny, umalis na tayo. Ang Little Black ay agad na lumipad sa malayo. Noon, si Lance at ang isang grupo nila ay sabay-sabay na dumaan sa mundo, na nagmula sa ibang mundo patungo sa isang ito, at ngayon, sa wakas ay aalis na ulit sila. Sa pagkakataong ito, siguradong babalik sila sa kanilang sariling bayan. Sa Imperial City, maraming makapangyarihang tao ang nanood kay Lance na umalis at nawala ng malalim sa kalangitan, hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Lance. Pagkaalis lamang ni Lance naramdaman ng lahat na nawala ang hindi nakikitang presyon sa hangin. Pagkatapos ay nagalit ang diskusyon. Cyrus Holy Ancestor, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya, at kung makakabalik pa siya. Oo, 260 taong gulang na siya, at bagamat nagising na siya, hindi na siya dapat mabuhay ng mas matagal sa ganoong katandaan. Hindi dapat magtagal ang buhay. Oo, hindi alam ng lahat si Lance sa ganoong kalaking detalye, na nakikita si Lance na napakatanda na, walang naniniwala na mabubuhay pa siya ng mahabang panahon, hindi ipinaliwanag ni Lance ang sitwasyon, walang nakakaalam na pagkatapos ng ika-9 na yugto ng Return to Void ay isang pagbabalik sa mga ninuno, at anong mga katangian ang taglay ng pagbabalik. Umupo si Lance sa likod ni Little Black. Sa pagkakataong ito, lahat ng orihinal na kasosyo ay magkakasama, tanging ang Little Fire na lang ang natitira. Siyempre, ang asawa ng guro ni Lance, at mga kapatid na lalaki, si Lance ay hindi sila isinama, tutal, sila ay orihinal na mula sa mundong ito, at walang pinagsisisihan bago sila namatay, lahat sila ay naging lantaran. Brother Lance, paano natin hahanapin ang daanan na iyon Tanong ni Little Black. Sinabi ni Lance, kung mas delikado ang lugar, mas malamang na may mga daanan na nakatago. Ngayong iniisip ko ito, Ghost Valley, napaka-posible na. Oo. Unfortunately, hindi ko naisip in the first place, pero kahit naisip ko in the first place, hindi rin naman pwede, kasi kahit ako muntik nang mamatay doon. Kung gayon hindi ka ba natatakot na pumunta ngayon? Oh, huwag kang matakot. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Lance. Maalikabok ang paglalakbay, at pagkaraan ng ilang buwan, nakarating siya sa Ghost Valley ng Great Precious Empire.
Ang Great Precious Empire ay natural na walang mga kakilala, at ang buong mundo, ang lahat ng tanawin ay nanatiling pareho, tanging ang mga tao lamang ang nagpalit ng sunod-sunod na pananim. Pagkarating sa Valley of Ghosts, tumingin si Lance sa maulap at malabo na Valley of Ghosts at sinabing, "Munting apoy, hintayin mo muna ako sa labas, papasok muna ako para tuklasin ang sitwasyon, kung may daanan, ikaw. Maaaring bumalik, kung walang daanan, pagkatapos ay pupunta tayo sa susunod na lugar upang hanapin ito." Mabuti. Lumipad si Lance papunta sa Valley of Ghosts. Ang Ghost Valley ay hindi kalakihan, ang hamog ay malabo, ngunit alam ni Lance na ito ay hindi isang hamog, ito ay isang karaingan. Dahil nakipag-ugnayan si Lance sa lugar na ito kaya naniwala si Lance na talagang may mga espiritu sa mundong ito, kaya dinala ni Lance ang kanyang mga kasosyo pabalik sa kanyang bayan, malamang na alam ito ng kanilang mga espiritu. Si Lance ay nakatayo sa Valley of Ghosts, kakaibang sabihin na ang ilusyon dito ngayon ay hindi na makakaapekto kay Lance. Naghanap si Lance ng kalahating araw sa Valley of Ghosts, ngunit sa kasamaang palad, walang palatandaan ng anumang daanan. Mukhang nag-o-overthink ako, wala sa Ghost Valley ang daanan. Mapait na ngumiti si Lance. Gayunpaman, hindi madaling mahanap ang daanan, ang Ghost Valley na ito ang unang lugar na hinanap nila. Pagkatapos lumipad palabas ng Ghost Valley, sinabi ni Lance, "Little Blackie, umalis na tayo, ang Ghost Valley ay walang anumang bakas ng daanan." "Brother Lance, ayos lang, hahanapin pa natin, siguradong makakahanap tayo ng daanan. Tara na, pumunta na tayo sa susunod na imperyo at alamin kung may mga mapanganib na lugar." Pagkalipas ng ilang buwan, dumating si Lance sa isa pang imperyo, na tinatawag na Ziyuan Empire. Unang pumasok si Lance sa isang restaurant at nanatili doon, tutal, halos isang taon na itong tumatakbo. At ang Little Black ay nanatili sa langit, dahil siya ay napakalaki, na hindi kasing ganda ng Little Fire. "Guest, ano ang gusto mong kainin?" tanong ng pangalawang binata. Sinabi ni Lance, "Kung ano man, masarap punuin ang iyong tiyan." "Okay le, sandali lang." Simula nang pumasok si Lance sa restaurant, maraming tao sa restaurant ang tumingin kay Lance at itinuro siya. "Kakain ka sa labas kahit sa katandaan na ito." "Oo, ito ay dapat na 150 taong gulang. Baka naghihingalo na siya at lumabas para kumain bago siya mamatay, o hindi siya makakain mamaya." Nakinig si Lance sa lahat ng talakayan, ngunit bahagyang ngumiti lamang si Lance, walang pakialam sa mga talakayan ng mga ordinaryong tao na ito sa mababang uri. Bukod pa rito, tinipon ni Lance ang kanyang buong katawan at mukhang isang ordinaryong matandang lalaki, at isang napakatanda doon. Nang dalhin ni Shower ang pagkain, nagtanong si Lance, "Ziyuan Empire, may panganib ba kamakailan?" "Isang mapanganib na lugar." "Gaano kadelikado ang ibig mong sabihin?" "Kahit mapanganib ito. Mabibilang ba ang lambak na may 10,000 talampakan?" "Ang lugar na ito ay isang napakalalim na bangin at walang nakakaalam kung gaano kalalim." "Salamat." Tumango si Lance sa Valley of 10,000 feet, at pupunta si Lance para tingnan ito. 1454. Nagpahinga si Lance sa inn bago umalis, nagtanong sa paligid hanggang sa Valley of 10,000 feet. Matapos ang mga buwan ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating sina Lance at Little Black sa Valley of 10,000 feet. Ang 10,000 Zang Valley ay isang 10,000 Zang cliff, na nagsasabi na ito ay 10,000 Zang, ngunit walang nakakaalam kung ilan ang Zang dahil ang bangin na ito ay masyadong malalim at masyadong malalim. "Brother Lance, ito ba ang daanan?" "Hindi ko alam, malalaman lang natin kung tumalon tayo." "Paano kung hindi?" Dahil ang sabi ng mga taga roon ay hindi pa nakabalik ng buhay ang lugar na ito kahit tumalon ang malakas, dapat hindi ito ordinaryong at mapanganib na lugar. Sumimangot si Lance, ngunit hindi matukoy ng kanyang maputlang mukha ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsimangot at walang pagsimangot. Sa katunayan, nagtataka rin si Lance, kung ang lugar na ito,
ay talagang hindi isang daanan, kung gayon ano ang sinasabi ng mga lokal na tao, na maraming malalakas na tao ang tumalon pababa at hindi na bumalik, ano ang nangyayari? Blackie, lost to be on the safe side, hintayin mo ako sa cliff at bababa akong mag-isa. Minister. Senti mo, Little Blackie, makinig ka sa akin, baga ma-asenti mo, nasa 9th stage na ako ngayon ng Return to Void, baka hindi na ako makaahon, kaso malas lang talaga ako na hindi ako makaakyat, kailangan kong hilingin sa iyo na ibalik ang aking mga kasosyo sa Great Martial Empire. Brother Lance, huwag mong sabihing sobrang tragic, okay, medyo nakakatakot, 9th stage ka na ng Return to the Void, I don't believe there are places in this world na kahit ikaw ay hindi makayanan. Mahirap sabihin, sige, bababa na ako. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Lance mula sa bangin. Bakit nga ba, ang lugar na ito ay hindi man lang makabuo kung ang isang malakas na tao ay tumalon, gusto ni Lance na malaman, o marahil, ito ay talagang isang daanan. Ang katawan ni Lance ay mabilis na bumagsak, at ang hangin ay umiihip sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, kahit na si Lance ay bumabagsak ng napakabilis, ang bilis ng lahat ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol, maaari niyang i-freeze ang kanyang katawan anumang oras kung gusto niya, kung ito ay sinuman, kahit na isang malakas na tao sa yugto ng isa o dalawa ng return. Sa Void, maaaring hindi niya ito magawa, ngunit bumalik si Lance sa ikasyam na yugto ng Void, ngunit madali niyang nagawa ito. Pagkalipas ng ilang oras, si Lance ay bumagsak ng hindi bababa sa 10,000 metro, ngunit, malalim pa rin at napakalalim, at gayon din ang hamog, sa paligid ng mas malabo, at sa ilalim ng bangin, na ganap na nakatago sa hamog, hindi makikita. Napakakapal na ng hamog na hindi mo makita ang iyong mga daliri. Huminto si Lance, tila nag-aalanggan kung itutuloy ang babagsak o hindi, kung tutuusin, mahigit kalahating araw na siyang nahuhulog, ang layunin niya ay humanap ng daanan, hindi para tuklasin, at kung sigurado siya na hindi iyon isang pagpasa, pagkatapos ay hindi na kailangang magpatuloy. Gayunpaman, pagkatapos mag-alinlangan saglit, si Lance ay nagpatuloy sa pagbagsak, kalimutan ito, dahil siya ay nahulog ng napakalalim, bakit hindi magpatuloy? Dahil doon, patuloy na nahulog si Lance sa makapal na fog na hindi maabot. Swoosh! Sa sandaling ito, biglang bumaril ang isang anino mula sa cliff rock wall, ito ay kasing bilis ng kidlat, kahit na ang isang returning void stage isang powerhouse ay maaaring hindi ito makaiwas. Gayunpaman, hindi ordinaryong tao si Lance, isa siyang returning void stage siyam. Nang bumaril sa kanya ang bagay, mabilis na inabot ni Lance ang kanyang kamay, mas mabilis kaysa noon, at hinawakan ito ng sabay-sabay. Nang tingnan ito ni Lance, ito ay isang bulaklak, kulay rosas, medyo parang petunia pagkatapos ma-magnify ng 10 beses. Isang bulaklak. Nalilito sa mga bulaklak na hinawakan sa kanyang mga kamay, si Lance. Basagin ang bulaklak na iyon, at sa loob ng stamen, may mga ngipin. Bulaklak na kumakain ng tao. Lalong nabigla si Lance. Hindi katakataka na sinabi ng mga taga roon na kahit na ang isang malakas na tao ay bumaba, hindi siya makikita doon, sa hamog na ito na hindi maabot, isang bulaklak na makapangyarihang ito ay kakagat, kahit isang malakas na tao sa unang yugto ng pagbabalik. To Void ay kailangang kainin. Lihim na sinabi ni Lance, ganoon kalakas na bulaklak na kumakain ng tao, hindi ito dapat isang ordinaryong bulaklak, dapat itong isang damong espiritu, hindi ko akalain na makakahuli pa ako ng isa pang espiritong damo. Pinulot ni Lance ang bulaklak na kumakain ng tao ng biglang puwersa. Inalis ni Lance ang bulaklak na kumakain ng tao at nagpatuloy sa pagbagsak, umaasa na marami pang bulaklak na kumakain ng tao. Gayunpaman, alam din ni Lance na napakababa ng posibilidad na ito, napakaliit ng posibilidad na magkaroon ng higit sa 2 espiritong damo sa isang lugar. Lahat ng bagay sa mundo ay may espiritu, maging ang mga halaman, ito ay nakapag-evolve tulad ng mga tao. Ang espiritong damong ito, marahil hindi mabilang na mga taon na ang nakalilipas,
ay isang uri ng henyong kayamanan ng lupa, pagkatapos ang kanyang ninuno ay may espiritu, pagkatapos ang mga jin ay naging espiritu. Kaya ang mga anak at apo ng espiritong damong ito ay pawang mga espiritong damo. Ang ganitong uri ng halimbawa ay napakasimple, ang isang dragon ay nagsilang ng isang dragon, ang isang phoenix ay nagsilang ng isang phoenix, at ang isang daga ay nagsilang ng isang anak na maaaring gumawa ng butas. Ang anak na ipinanganak ng isang dragon ay natural na hindi magiging isang ahas at magiging isang dragon. Si Lance ay nagpatuloy sa pagbagsak ng maikling panahon, at sa wakas, narating niya ang lambak sa ilalim ng bangin. Dumaong si Lance sa ilalim ng lambak, na isang malaking bato. At hindi ito masyadong malaki, mga ilang libong square feet. Wala. Yun ba? Hindi nakaimik si Lance. Maingat na naghanap si Lance sa ilalim ng lambak upang matiyak na wala ito bago siya handa na umalis. Gayunpaman, biglang natuklasan ni Lance na habang sinusubukan niyang lumipad pataas, nakaramdam siya ng hindi nakikitang presyon sa hangin laban sa iyo, na idiniin siya at pinagbabawalan siyang umakyat. Kakaiba. Bakit may invisible pressure sa akin na huwag sumakay? Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance ang isang pakiramdam ng krisis na nagmumula sa direksyon ng kanyang ulo. Swoosh! Sabay-sabay na binunot ni Lance ang kanyang espada. Ano yun? Umabot na ako sa ika-9 na yugto ng Return to Void at ramdam ko pa rin ang ganitong banta, siguradong malakas itong tao, baka may makapangyarihang nilalang na nakaligtas sa ilalim nitong 10,000-foot cliff. Ang mapang ipong puwersang iyon ay mula rin dito. Phew! Huminga ng malalim si Lance, ang pakiramdam na parang bumagsak ang langit ay mas malakas. Talagang hindi inaasahan ni Lance na sa mundong ito, naabot na niya ang ika-9 na yugto ng Return to Void, ngunit magkakaroon pa rin. Isang pag-iral na nagparamdam sa kanya ng kakilakilabot. Buti na lang at hindi siya pumunta rito noong mahina si Lance noon, o kung hindi ay pumunta siya rito noong mahina siya noon, at tiyak na matutulad siya sa mga lokal na nagsabing wala nang balikan. Sa sandaling ito, isang malaking ulo ang nakadikit mula sa itaas. Tinitigan ito ni Lance, ito ay isang nakakatakot na nilalang na mukhang napakasama, tulad ng isang earthworm, na mimilipit ng isang seksyon sa isang pagkakataon, at sa pinakadulo, isang bibig na puno ng mga pangil, at tanging ang bibig, walang ibang mga mata, ilong o kahit ano pa. Nagpatunog ang pangit na nilalang na nagsasabing, ibaba mo ang kapatid ko. Kapatid mo. Medyo nalito si Lance. Ngunit naalala niya kaagad, hindi ba ito ang kapatid nitong kumakain ng tao na bulaklak kay Lance, tama ba? Ngumuso si Lance, anong uri ka, ang pangit na nilalang na ito, na maaaring magparamdam sa akin ng pananakot, naisip ko na wala nang anumang bagay sa mundong ito na nakakatakot sa akin. 1455. Ikaw hamak na tao, ibaba mo ang kapatid ko, naririnig mo ba ako? Kunin mo sarili mo kung kaya mo. Boom! Ang pangit na nilalang ay bumagsak kay Lance, at ang bangin ay napabuga ng malakas na putok. Pinatay ito ni Lance gamit ang kanyang espada. Paf! Ang espada ni Lance ay tumama sa pangit na insekto, na napakalaki kaya hindi siya makapaglaro sa ilalim ng maliit na bangin na ito. Lumalabas na malakas lang ang momentum nito, ngunit walang espesyal na kakayahan. Hinamak ni Lance ang pangit na earthworm, na nahak niya sa 2 piraso sa isang kisap mata. Gayunpaman, bago pa man matapos magsalita si Lance, ang malaking earthworm na kakahak niya pa lang sa 2 piraso ay biglang nag-transform sa hindi mabilang na maliliit na earthworm, bawat isa ay bumaon sa katawan ni Lance. Swoosh swoosh! Si Lance ay maaaring magpumiglas lamang na pumatay upang pigilan ang maliliit na earthworm na bumaon sa kanyang katawan, o siya ay ganap na natapos. Gayunpaman, may mga maliliit na bulate sa buong kalangitan, gaano man sila kahirap patayin, pinutol ang isa at ginawa itong 2, pinutol ang 2 at naging 4, pinuputol ang parami at payat ng payat, hanggang sa punto kung saan ang bawat maliit na bulate ay kasing ninipis ng isang karayom sentimo, sa pagbuburda, ngunit ang kanilang bilis ay hindi bumagal.
Sa sandaling huminto si Lance, siya ay matatakpan ng mga maliliit na bulate sa lahat ng dako at pagkatapos ay nilalamon ng mga pangit na pangil. Nako, hindi ako makapaniwala na napadpad ako dito, ano ang dapat kong gawin? Mas lalo akong pumapatay, at mas pino, kapag mas pino pa sa karayom A-sentimo, sa pagbuburda, mas mababa ang hit rate ko, at kung ganito patuloy, isa lang ang kamatayan ko. Nang si Lance ay walang magawa na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, bigla niyang naalala na mayroon siyang espiritong damo sa kanya. Hinawakan ni Lance ang kanyang espada upang pigilan ang maliliit na bulate na gumagala sa kalangitan na makalapit sa kanya, habang mahigpit na kinakain ang espiritong damo sa kanyang bibig. Pagkatapos kainin ng spirit grass, ang mga selula sa katawan ni Lance ay tila biglang nabuhay, nabaliw na hinihigop ang nakapalibot na langit at ang espiritual na enerhiya ng lupa, habang kasabay nito, ang ulo ni Lance ay mas nababaluktot at malinaw din. Tila ang bulaklak na ito na kumakain ng tao, ang kanyang vintage ay hindi mababa, at ang grade ng spirit grass ay natural na may marka rin. Naghahabulan din ang utak ni Lance habang nakikipag-ugnayan siya sa maliliit na earthworm na halimaw na iyon. Walang kamalay-malay, biglang naramdaman ni Lance na siya, ang huling hadlang na pumipigil sa kanya sa paghakbang sa nagbabalik na ninuno, ay tumagos. Tapos na, tatanggo na ako sa Ancestor Returning Realm. Tuwang-tuwa ang puso ni Lance. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Lance ang biglaang pagre-relax sa kanyang buong katawan, na para bang ang langit at lupa ay bumukas. Naramdaman ni Lance na biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay maaaring ilabas sa pamamagitan ng mga kalamnan ng buong katawan. Biglang ginamit ni Lance ang kanyang espada para ipadala ang kapangyarihang iyon. Boom! Isang malakas na tunog, ang maliliit na earthworm na halimaw na gumagala sa paligid ng lugar ay nabawasan sa ilalim ng kapangyarihan ni Lance. Tahimik ang buong palapag ng lambak, nawasak lahat ang hindi mabilang na maliliit na halimaw na earthworm na kakadating lang doon. Anong uri ng kapangyarihan ito? Nagulat si Lance. Gayunpaman, bago pa mabigla si Lance, bigla niyang napansin na unti-unting nagiging puno ang balat sa kanyang kamay. Bumalik sa ninuno. Magsisimula na ba akong bumalik sa aking mga ninuno? Agad na umupo si Lance sa sahig, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinayaan ang kanyang espiritual na kamalayan, na sundan ang daloy ng mga meridian sa kanyang buong katawan. Naramdaman ni Lance na may karagdagang asul na mainit na agos sa kanyang mga meridian sa sandaling ito, at ang asul na mainit na agos na ito ang nagbigay kay Lance ng hindi maipaliwanag na lakas na mayroon siya. Ang katawan ni Lance ay unti-unting bumabalik sa kanyang mga ninuno. Una sa lahat, ang puting buhok ni Lance ay nagiging itim, isa-isa, at pagkatapos ay dahan-dahan din ang kanyang balbas. Ang naging itim. Ang hitsura ni Lance, mula sa 260 taong gulang, ay biglang bumalik sa 200 taong gulang. Kumbaga, parang umiikot ang panahon, paulit-ulit itong bumabalik. 180 taong gulang. 160 taong gulang. 140 taong gulang. 120 taong gulang. 80 taong gulang. 50 taong gulang. 30 taong gulang. 20 taong gulang. 19 taong gulang. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 taong gulang. Sa wakas, sa pagbabalik sa hitsura ng 12 taong gulang, ang katawan ay huminto sa pagbabalik sa mga ninuno nito at nananatili sa ganoong paraan. Si Lance ay isang 260 taong gulang na vicarious old na lalaki, at bigla na lang siya ay naging 12 taong gulang na binatilyo. Ang eksenang ito, kung hindi nasaksihan ng sarili niyang mga mata, ay wala talagang maniniwala na may ganoong kababalaghang bagay sa mundong ito. Tiningnan ni Lance ang kanyang 2 kamay na puno ng kabataan at sinabing hindi makapaniwala, ito ay bumabalik sa lupain ng mga ninuno, bumabalik sa kabataan.
Ang mga damit na suot ni Lance noon ay hindi na nasusuot, na para bang isang bata ang nakasuot ng pang-adultong damit na may mahabang pantalong binti at manggas. Nang bumalik si Lance sa edad na 12, siya ay halos 1.5 metro lamang ang taas, samantalang dati ay hindi bababa sa 1.5 metro ang taas niya. Sa kasalukuyang edad na 12, si Lance ay nasa yugto pa rin ng paglaki at pag-unlad, at nagsisimula pa lamang ang pagdadalaga. Sa may edad na matanda na iyon mula sa dati, ito ay tunay na katulad ng dalawang tao. Sa katunayan, pagkatapos bumalik sa kanyang mga ninuno, siya ay orihinal na bagong panganak. Bukod dito, kahit na siya ay isang 12 taong gulang na binatilyo, ngunit sa isang ordinaryong 12 taong gulang na binatilyo, ito ay ganap na pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang dragon at isang ahas. Huminga ng malalim si Lance, ang kanyang mukha, bagamat bata pa, ay may maturity na hindi katumbas ng kanyang hitsura. Anuman ang mangyari, ang kanyang espiritual na edad ay 260 taong gulang, ang puntong ito ay hindi magbabago. Tumalon si Lance, ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagdulot ng puwersa, ito ay parang isang rocket na nagtulak sa kanya mula sa ilalim ng lambak na may lalim na 10,000 metro, direkta sa tuktok ng bangin, ang bilis at lakas na ito ay talagang mataas. Noong nahuhulog siya noon, halos buong araw pa rin siyang nahuhulog, ngunit ngayon ay mabuti na siyang tumulak hanggang sa tuktok ng bangin. Naghihintay pa rin si Little Black kay Lance sa tuktok ng bangin, at tila nagmamadali. Little Blackie. Tawag ni Lance. Tumingin si Little Blackie kay Lance at ngumisi, nasaan ang batang pumunta dito para maglaro, ito ba ang lugar na pinuntahan mo dito para maglaro, huwag ka nang umuwi. Walang imek na sinabi ni Lance, Little Blackie, hindi mo ba ako nakikilala? Ah! Biglang napagtanto ni Little Blackie ang isang bagay, sinabi na sa kanya ni Lance noon na matapos marating ang Ancestor Returning Realm, ang kanyang katawan ay muling binata. Lance, it's you. Nanginginig ang katawan ni Blackie at nanatili roon, nakatingin kay Lance, napakabata, na may hindi kapani-pani walang pakiramdam. Oo, ako ito. Tumango si Lance, masaya rin si Lance na nakabalik na siya sa kanyang mga ninuno, ngunit hindi siya tumatawa sa tuwa. Oh my God! Lance? Ikaw? Paano ka naging munting bata? Nagtataka din ako, ngayon lang sa ilalim ng lambak, nabangga ko ang isang makapangyarihang halimaw, tinadtad ito sa 2 at naging 2, ang dami kong pinapatay, ang dami kong napatay, at sa huli ay tapos na ang lahat. Sa langit, sa kabutihang palad ay nakakuha ako ng isang damong espirito at kinuha ito sa oras, pagkatapos ay nalagpasan ko ang huling hadlang at tumapak sa kaharian ng nagbabalik na ninuno, at pagkatapos ay bumalik ako sa aking mga ninuno. Mula sa 260 taong gulang, pabalik noong ako ay mga 12 taong gulang. Hehe, ministro, kaya ganito ang hitsura mo noong 12 taong gulang ka. 1456. Noong 12 ako, ganito talaga ang itsura ko, pero heaven and earth difference ko ngayon, feeling ko kaya kung gumuho ang bundok na ito sa isang suntok. Brother Lance, posible bang pagkatapos mong tumuntong sa nagbabalik na ninuno, agad kang makahakbang sa kawalan? Tumuntong sa kawalan. Oo. Sabi mo kaya mong basagin ang bundok na ito sa isang suntok, pero hindi ba sapat ang lakas na iyon para basagin kahit ang kawalan at lisanin ang espasyong ito? Susubukan ko. Sinuntok ni Lance ang hangin. Ang hangin sa harap ni Lance ay parang isang bombang atomika na sumabog doon, at ang kalawakan ay nanginig at natigilan, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng inis. Gayunpaman, hindi sumabog ang espasyo. Mukhang hindi ko pa rin magawang basagin ang kawalan, pero normal lang, kakatuntong ko pa lang sa nagbabalik na ninuno, kaya siguro matatagalan pa bago ako magkaroon ng kapangyarihan na basagin ang kawalan. Brother Lance, congratulations! Nagpadala pa si Little Blackie ng kanyang pagbati, habang ang isang bogzo ng inggit, pagbalik sa kabataan, ito marahil ang inggit ng lahat sa mundo,
si Little Blackie ay nais ding bumalik sa kanyang teenage years, ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang maling akala lamang, kailangan niyang tanggapin ang kanyang kapalaran at mamatay sa katandaan sa loob ng ilang taon pa. Little Blackie, ito ang kaunting espiritong damo na natitira, kunin mo ito, maaaring hindi ka mas malakas, ngunit ito ay magiging kapaki-pakinabang. Salamat, kapatid na ministro. Walang galang na kinain ni Little Black ang spirit grass, pagkatapos ay nagsara ng isang oras, ganap na hinihigop ito. Brother Lance, karapat-dapat ito sa spirit grass, mas malakas ako ngayon, kahit na malayo pa ako sa level mo, pero at least kaya ko pang mabuhay ng isa pang 10 taon. Buti naman, Terena, ituloy na natin ang pag-set out at hanapin ang daanan. Hehe, mabuti. Bumalik si Lance sa isang kalapit na lungsod upang humanap muna ng angkop na damit. Walang magawa si Lance at pumunta sa tindahan ng damit ng mga bata. Gayunpaman, ang mga damit sa tindahan ng damit ng mga bata ay isinusuot ng mga bata, lahat ng uri ng mga bulaklak at halaman, na may edad na sa pag-iisip ni Lance, paano niya ito magugustuhan? Boss, wala na bang masangkop para sa mga matatanda? Tanong ni Lance sa tindera. Tumingin ang tindera na iyon kay Lance at ngumiti, anak, binibili mo ba ito para sa iyong sarili o para sa iyong mga magulang? Si Lance ay talagang walang imak, na hindi pa rin kilala ng batang lalaki. Sa huli, si Lance ay walang pagpipilian kundi ang pumili ng lavender lacquered na damit na tela, pagkatapos magpalit nito, ang buong katawan ni Lance ay mas gwapo, o higit na kaibig-ibig, pagkatapos ng lahat, siya ay bata pa, kaya niya, TV describe na gwapo pa. Umalis si Lance sa tindahan ng mga damit ng mga bata at nagpatuloy sa pag-ikot sa imperyong ito, kung mayroong anumang pinaghihinalaang mga daanan. At kaya hinanap ni Lance ang lahat sa loob ng 2 taon, ngunit wala pa rin siyang nakitang mga daanan. Brother Lance, naghanap na kami ng 4 o 5 lugar sa nakalipas na 2 taon, at wala kaming mahanap, gaano katagal bago mahanap? Sabi ni Lance, hindi ko rin maintindihan, dahan-dahan nating hanapin, di ba ngayon lang natin nalaman, may lawa mula sa atin ngayon, malalim at walang kalaliman ang lawa na iyon, siguro sa pagkakataong ito, tumakbo ang daanan hanggang sa ibaba. Ng lawa, pumunta tayo sa lawa na ito. Good. Siya nga pala, ministro, 2 taon ka nang nakabalik sa iyong mga ninuno, bago iyon bumalik ka sa iyong mga ninuno sa mga 12 taong gulang, bakit sa tingin mo ngayon, 12 taong gulang ka pa, sa lahat ng paraan, after 2 years, dapat 14 years old ka na ah. Ngumiti si Lance, hindi ko rin maintindihan ang puntong ito, sa 2 taon na ito, halos hindi ako nagbago, 12 taong gulang pa lang ako. Hitsura. Siguro may kinalaman ito sa katotohanang hindi na ako mortal, ngunit 2 taon ay walang magbabago sa aking katawan, ito ay magbabago lamang ng malaki para sa mortal na katawan. Kuya, ministro, ang iyong habang buhay ay malalampasan din ng isang mortal, gaya ng nakikita mo sa napakabagal na rate ng paglago. Well, dapat lang. Wow! Ang galing talaga nito. Kung magkakaroon din ako ng pagkakataong mag-evolve na maging dragon, siguradong magiging kasing violent mo ito ngayon. Si Lance at Blackie, ay nakarating kaagad sa isang malaking lawa. Sa sinabi ng mga taga ron, napakalalim ng lawa na ito. Kaya ang lugar na ito, ay isang lugar kung saan mayroong pinaghihinalaang daanan. Little Blackie, hintayin mo ako dito gaya ng dati, lalabas ako at ipapaalam ko sa iyo pagkatapos kung makumpirma na ang lugar na ito ay talagang isang daanan. Okay. Agad na tumalon si Lance sa lawa at pagkatapos ay sumugod sa ilalim ng lawa, hindi nagtagal ay ilang libong metro ang lalim ng Lance sa ilalim ng lawa. Bagamat ang presyon ay napakalalim sa napakalalim na tubig, ang presyon na ito ay talagang hindi gaanong mahalaga sa paglilinang ni Lance. Gayunpaman, pagkatapos ng malalim na ito, wala nang liwanag, at ito ay itim na itim sa buong paligid, habang lumalalim ang iyong paglangoy, lalo itong nagiging itim. Noon lang, nakaramdam si Lance ng pagkahumaling, na napakahina.
Tuwang-tuwa si Lance sa loob, sa wakas, naramdaman niyang muli ang atraksyon ng daanan. Great! Nahanap ko na rin sa wakas ang daanan. Agad na bumalik si Lance sa ibabaw ng lawa. Brother Lance, ang bilis mong lumabas, wala bang daanan? Blackie, humanda ka? Pasok ka sa ilalim ng lake, hindi ko akalain na lumipat talaga ang daanan dito. Itong malalim na lawa na walang kalaliman ang daanan, tago talaga, hindi talaga malalaman ng mga ordinaryong tao. Wow! Sa wakas nahanap na rin, ang galing. Si Lance at Little Black ay sabay na sumugod sa ilalim ng lawa, pagkatapos na makapasok sa libu-libong metro ang lalim, nakaramdam siya ng pagkahumaling. Si Lance ay hindi nagbigay ng anumang pagtutol, na nagpapahintulot sa atraksyon na maakit siya, ang atraksyon ay lumakas, at sa huli, sa isang mabangis na pagsip-sip, sina Lance at Little Black ay pumasok sa isa pang multidimensional na espasyo, ang multidimensional na ito. Kalawakan, ang lahat ay mukhang distorted at deformed, at sa multidimensional na espasyong ito, nakita pa rin ni Lance ang parehong mga eksenang nakita niya noon, maraming libingan, at ang mga libingan na ito ay mukhang napakalaking tao. Matapos dumaan sa malaking bilang ng mga libingan, biglang lumuwag ang katawan at nawala ang pagkahumaling, pagkatapos ay nalaman ni Lance na sila ay nasa isang malalim at madilim na ilalim ng lupa. Agad na lumipad sina Lance at Blackie patungo sa sahig ng malalim na hukay, at hindi nagtagal, sila ay nasa lupa. Haha, Brother Lance? Ibang mundo na siguro ito, pagkatapos ng mahigit 200 taon, nakabalik na tayo sa wakas. Hinaplos ni Lance ang abo ng Elsa na iyon, Sally at ng iba pa, at magiliw na sinabi, Elsa, Sally, Bella, nakita mo ba, nakauwi na tayo sa wakas. Brother Lance. Nakita ni Little Blackie na mukhang malungkot si Lance at nawala ang kanyang ngiti. Sentimo, Little Blackie, ayos lang ako, tara na, siguraduhin muna nating alam natin kung nasaan tayo. Tutal mahigit 200 taon na tayong hindi nakakabalik, siguradong malaki ang pinagbago nito, tutal, ito naman ay isang teknolohikal na mundo, 200 taon, ito ay nagbago ng husto. Lumipad sa langit sina Lance at Blackie, patungo sa pinakamalapit na lungsod ng isang imperyo. 1557. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa isang lungsod ng tao. Maaari ba akong magtanong kung saan ang lugar na ito? Nang si Lance ay nasa kalye, nakakita siya ng isang magandang babae at abala sa pagtatanong. Tumingin ang magandang babae kay Lance at sinabing, ito ang Lunar Unfallen Empire. The Moon Never Falling Empire, nagkataon lang. Medyo nagulat si Lance, pagdating dito noon, ngunit sa oras na iyon, ang katalinuhan ni Lance ay lumala at dinala siya ni Talia dito para magnakaw ng isang World Wonder Treasure. Siyempre, sa pananaw ngayon, ang World Wonder Treasure na iyon ay talagang napakababa, isang henyo na kayamanan sa lupa na 10,000 taong gulang pa lang, ngunit nagbigay ito kay Lance ng bagong buhay noong panahong iyon. Kung gayon, tatanungin ko, may eroplano ba papunta sa North Empire? Tanong ni Lance. Ang magandang babaeng iyon ay tumingin kay Lance na may nalilitong mga mata. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? What are you doing all the way out here with a kid? And, what did you last say? Aircraft. Oo, hindi ba may flight ang buwan sa Inferno Empire? Hahaha, tinatawanan mo ako, gusto mong lumipad, pumunta ka sa museum. Anong ibig mong sabihin? Nakakatuwa na lumilipad ka pa rin sa isang eroplano kapag ang ganitong atrasadong paraan ng transportasyon ay nawala sa loob ng 200 taon, okay. Paano ako makakarating sa North Empire? Tanong ni Lance. Sige, little brother. I see your looks. It's quite imaginary with the North Empire. I'm sure taga North Empire ka rin, paano ito, babalik lang ako sa North Empire. Pwede kang sumama sa akin. Taga North Empire ka rin. Yes, my family has business in Moonbeam and I'm here on business. That pretty girl said.
Bumantong hininga si Lance at sinabing, hindi ko inaasahan na napakalayo ng negosyo ngayon. Nag-isip si Lance noon, gaano man kalaki ang negosyo, hindi ito magagawa ng napakalayo, dahil ang North Empire ay malaki na, at ang Moon Never Falling Empire ay medyo malayo sa North Empire. Ang magandang babae na iyon ay tumingin kay Lance na may pagkalito, "Little brother, bakit parati kang mukhang adulto at pabalik-balik ang pag-iisip? Ano ang ibig mong sabihin sa negosyo ay naging ganito kalayo? Hindi mo ba alam na ang mundo ay isang nayon?" Ngayon, tumangala si Lance sa magandang babae at sinabing, "Ang pangalan ko ay Lance, tawagin mo ako sa aking unang pangalan mula ngayon." Haha, Lance. Bakit parang sikat na tao ang pangalan mo sa history ng North Empire? Alam talaga ng mga magulang mo kung paano ka bigyan ng pangalan. Isang historical celebrity. Kumunat ang noo ni Lance. Sinabi ng magandang babae, hindi ka ba mula sa North Empire? Yaong mga nasa North Empire na kumuha ng mga klase sa kasaysayan sa pangkalahatan ay alam na mahigit 230 taon na ang nakararaan, mayroong isang martial arts practitioner na nagngangalang Lance, na nag-vault sa buong mundo, at siya lang ang nag-iisang tao sa buong mundo mula nang may mga talaan na nalampasan ang Unity Realm. Sige, magpapanggap akong hindi ka nag-aral. Mapait na tumawa si Lance, ang historical celebrity na sinasabi ng magandang babaeng ito ay siya, tama ba? Natakot lang ang magandang dalaga na hindi siya maniwala hanggang mamatay na ang historical celebrity na sinasabi niya ay ang teenager na nasa harapan niya na mukhang 12 anyos pa lang. Brother Lance, ang pangalan ko ay Irma Zhang, tawagin mo lang ako sa aking pangalan. Irma Zhang. Ang North Empire, ang Zhang clan. Uy, kilala mo ang pamilya ko ah. Sabi ni Lance, hindi ko alam, nakita ko ang apelyido mong Zhang, kaya sinasabi ko lang. Oh, Brother Lance, umalis na tayo, dapat na tayong umalis. Kinuha ng magandang babae na iyon ang isang remote control na parang susi ng kotse mula sa isang magandang bag, pinindot ito, at sa sumunod na segundo, ang langit. Biglang lumipad pababa ang isang bilog na maloko, medyo katulad ng isang sasakyang pangalan Gaang, ngunit higit na mas high-tech kaysa sa isang sasakyang pangalan Gaang. Ang bilog na malokong iyon ay nagbukas ng hatch. Brother Lance, nakikita kong napakaliit mo, hindi ka pa makakatalon, hayaan mo akong buhatin ka. Pagkasabi noon, niyakap ni Irma Zhang si Lance, tumalon at tumalon sa hatch na iyon. Hindi nakaimik si Lance. Anong uri ng transportasyon ito? Tanong ni Lance. Hindi ko alam ang tungkol sa Skycar. Isang Skycar, ha? Napakaunlad na panahon, sigurado akong isang bagay na kasing atres ng kotse ay napunta sa isang museo. Mabilis ba ang Skycar na ito? Tanong ni Lance. Siyempre, 10 oras lang ang biyahe papunta sa North Empire mula dito. Ang bilis naman. Oo, kaya talagang pinatawa mo ako noong sinabi mo ang mga eroplano, na parang isa kang naglakbay mula sa mahigit 200 taon na ang nakalilipas. Hindi na ginagamit sa loob ng mahigit 100 taon. Maging ang mga lumilipad na barko ay inalis na. Nagulat si Lance. Sa sandaling ito, pinindot ni Irma Zhang ang isang buton sa kung saan, at biglang, ang dating selyadong celestial na karwahe ay biglang bumukas lahat, na para bang, ang buong celestial na karwahe ay naging transparent, at nakikita ang kalangitan sa labas, na parang si Lance ay nakaupo sa kalangitan. Ito ba? Wala ka bang pakialam kung i-on ko ang transparency system? Tanong ni Irma. Transparent na sistema. Oo. I-on ang transparency system at makikita mo ang view sa labas kapag naging transparent ang lahat ng surface maliban sa lupa. Sa sandaling ito, lumipad si Little Black. Nagulat si Irma Zhang at nagulat na sinabi, ano iyon? Lumabas si Lance mula sa hatch ng Skycart. Brother Lance, nalaman mo na ba kung paano makarating sa North Empire? Tanong ni Little Black, bago nagtanong si Lance at hiniling si Little Black na maghintay sa langit. Sumimangot si Lance, medyo mahirap hawakan si Little Black.
Little Black, nagkataon na may isang tao mula sa North Empire na babalik din sa North Empire, dadaan lang ako sa kotse niya, pero ikaw, hindi ko alam kung makakahover ka pa sa Skycar na parang bago, tatanungin ko ang may-ari. Bumalik si Lance sa hatch at sinabi sa ear Mozang na iyon, paumanhin sa pagkabigla sa iyo, iyong malaking sawa na nilalang sa labas, ito ay isang itim na liyaw, ito ay aking kaibigan. Oh my God, the legendary Black Liao. You guys, where the hell did you came from? Nako, bale kung saan tayo nanggaling, magpanggap ka lang na galing tayo sa malalim na kagubatan, ngayon ipapahover ko ang kapatid ko sa iyong Sky Chariot at dahan-daang lilipad pabalik sa uri ng North Empire, ano sa palagay mo? Kung hindi yun gagana, pipili tayo ng ibang paraan para makabalik, kaya huwag kang mag-abala. The pretty girl hesitated and said, but I don't know if this will work, so let's try it, hindi naman ako nagmamadali. Mabuti. Siyempre alam ni Lance na gagana ito, mas maraming atresadong lumilipad na barko ang dating gumagana, hindi banggitin ang kasalukuyang celestial na sasakyan. Ang Little Black ay nag-hover sa ibabaw ng celestial cart at pagkatapos ay lumipad palayo, bumagal lamang ng mas mabilis. Sinabi ni Ear Mozang, sa bilis na ito, natatakot ako na aabutin ng 2 araw bago bumalik sa North Empire. I'm really sorry. Humingi ng tawad si Lance. Nako, ayos lang. Baka tadhana na, Brother Lance, mukhang napakahirap ng pinanggalingan mo, nakatira kasama ang maalamat na Black Liao. Sabik na tanungin ni Ear Mozang si Lance kung saan siya nanggaling. 1558. Direktang sinabi ni Lance, sige, Ear Mozang, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang kalagayan ng North Empire ngayon? Kakaiba kang tao, halatang teenager ka lang, kalimutan mo na, akalain ko lang na galing ka talaga sa liblib na lugar. Then tell me what you know about the North Empire, what is it like? Tingnan ko, ang iyong kaalaman sa North Empire ay nananatili pa rin sa anong panahon. Sinabi ni Lance, ang huling bagay na alam ko tungkol sa North Empire, mayroong isang Darlington City, na siyang sentro ng North Empire, at mayroong isang hukuman na namamahala sa buong bansa, at ang hukuman ay puno ng mga makapangyarihang tao. Pagkatapos, ang Yanyu clan ay pansamantalang isang maharlikang pamilya, at ang buong North Empire ay may maraming pamilya, at ang mga pamilyang iyon ang namamahala sa isa, o kalahati, o ikatlong bahagi ng mga bahay. Ngumiti si Ear Mozang, Brother Lance mukhang nananatili pa rin ang iyong pangunawa sa North Empire sa nakalipas na 200 taon Lumipat ba ang iyong mga ninuno, sa panahong iyon, sa malalim na kakahuyan at hindi na muling nagtanong tungkol sa mga ilog at lawa Kung hindi, bakit sila mananatili sa panahong iyon, hindi nakakagulat na ang pinag-uusapan mo ay tungkol sa mga eroplano noon, ngayon na iniisip ko ito, ang mga eroplano ay talagang bagay mula sa panahong iyon. Oh! Walang sinabi si Lance, kung tutuusin, hindi na kailangang ipaliwanag ng malinaw at hindi ito ipinaliwanag ng malinaw. Sinabi ni Ear Mozang, kapatid na Tang, ang North Empire ngayon ay hindi na ang lugar na iyong inaakala. Ang North Empire ngayon ay hindi na pareho, ang hukuman ay matagal nang nabagsak, at wala nang maharlikang pamilya. Wala na ba, ang Darlington City ba ay naging modernong lungsod na rin? Siyempre, ang Darlington City ay ang kabisera ng bansa, napaka-develop, nabalitaan ko na ang Darlington City ay dati ay pulang pader at berdeng mga tile, napakakakaiba, ngunit ngayon ay wala ng mga ganoong gusali, lahat ito ay matataas na gusali na daksya, Darlington City ay mayroon. Isa sa nangungunang 10 pinakamataas na gusali sa mundo, alam mo ba kung gaano ito kataas? 1,300 palapag, at narinig ko na ang 1,300 palapag na gusaling ito ay itinayo sa lugar ng dating palasyo ng Imperial. Oh! Medyo nawala si Lance sa loob. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay naging isang emperador doon sa loob ng ilang taon, ngunit ngayon ay na-demolish na ito at 1,300 palapag na mataas na gusali ang naitayo. Ang mundong ito, tila, ay hindi na makahanap ng anumang bakas ng buhay nila. Nabuhay noon, kaya nakaramdam si Lance ng mahinang pakiramdam ng pagkawala sa loob.
Marahil, ang mundong ito, maliban sa ilang makasaysayang talaan tungkol sa kanya, wala nang natitira. Si Lance ay orihinal na dumating sa mundong ito na may nostalgic na mood upang makita ang lugar kung saan sila at ang lahat ay dating nanirahan, na nakakaalam na pagkatapos pumunta dito, natagpuan niya na walang mga bakas ng orihinal na lugar at ito ay natatakpan ng alikabok ng kasaysayan. Sinabi ni Irma Zhang, at hindi na ito martial way ngayon, hindi na ito katulad noon. Anong ibig mong sabihin? Brother Lance, sa panahong nakikita mo, ang pamilyang may malakas na kasanayan sa militar ay makapangyarihan, tama ba? Si Lance ay abala sa pagsasabing, hindi ba ngayon? Siyempre hindi. Ito ang panahon kung saan ang quantum technology ay umabot na sa pinakamataas nito, at ang martial arts ay hindi na pinapaboran. Pinalitan ng mga robot ang marami sa mga trabahong ginagawa ng mga tao, at mayroon ding napakalakas na pagpatay na robot na tinatawag na Mecha Warrior. Ang Mecha Warrior ay mas malakas kaysa sa iyong naiisip. Sumimangot si Lance, ang Mecha Warriors ba ay mas makapangyarihan kaysa sa isang martial artist sa tuktok ng Unity Realm? Hahaha, Brother Lance, ang iyong pag-iisip ay talagang napakaluma, isang martial artist sa tuktok ng Unity Realm, gaano man kalakas, kung gayon. Physical body din yan, Mecha Warriors, super alloy materials yan, every Mecha Warrior, kadalasan more than 30 stories ang taas, walang kapantay na laki, kahit gaano kalakas ang martial arts, hindi kalaban ng Mecha Warrior. Kanina lang, may isang balita sa ibang bansa tungkol sa isang partikular na bansa, isang bagong binuong 6S Class Armor Warrior, na nagpasabog ng isang sinaunang martial artist na nakarating sa Unity Realm Great Perfection sa isang suntok. Sinaunang martial arts. Sentimo, well, sa panahon ngayon, sa panahon na ito, hindi na walang nagsasanay ng martial arts, marami pa ring nagsasanay ng martial arts, higit sa lahat sila ay mga sinaunang martial arts na pamilya. Itong mga sinaunang martial arts na pamilya ay minana ng libu-libong taon, hindi nila maaaring talikuran ang martial arts, kaya sila ay naging mga sinaunang martial arts na mga pamilya. Ang ganitong mga sinaunang martial na pamilya ay umiral sa buong mundo, ngunit ang mga sinaunang martial na pamilya ay mga pamilya na lamang, at ito ay magiging delusional na isipin na dominahin muli ang imperyo tulad noong nakaraan. Pagkatapos, kaya nawala ang martial arts. Ngayon, kahit na ang ancient martial families, paunti-unti na ang mga taong maaaring magsanay sa Unity Realm, narinig ko na mahigit 200 taon na ang nakalilipas, sa North Empire Darlington City, mayroong napakaraming malalakas na tao sa Unity Realm, at mas makapangyarihan pa, ang taong iyon na tinawag na Lance, sa kabila ng Unity Realm. At ngayon, ang sinaunang martial arts ay humihina na, at ang Unity Realm ay unti-unting nawawala. Gaya ng kasasabi ko lang. Maaaring pasabugin ng ilang advanced na Empire-developed 6S Class Armor Warrior ang Unity Realm sa isang suntok, kaya sino ang may motibasyon na magsanay ng martial arts? Si Irma Zhang ay humigop ng kanyang tubig at nagpatuloy, sa panahon ngayon, alinmang kapangyarihan ang kumokontrol sa makabagong teknolohiya ang mangingibabaw. Sa halip na kung aling pamilya ang pinakamalakas, sila ang nangingibabaw. Tulala na tumango si Lance. Nagbago na talaga ang mundong ito at hindi na niya nakilala pa. Ito ba ang hometown kung saan sina Elsa, Sally, Leslie at ang iba pa, hanggang sa kamatayan, ay nagsisi na hindi sila nakabalik ng isang sulyap? Ngumiti si Irma Zhang, Brother Lance, isang kaibigan ko ay mula sa ancient martial family, nakikita kong medyo alam mo ang tungkol sa sinaunang martial arts, kung hindi, ipapakilala ko ang kaibigang iyon sa iyo. Ang kaibigan kong iyon ay tinatawag na Okokonger, ang kanilang pamilya, dati ay maluwalhati, narinig kong sinabi ni Queenie Shu na ang kanilang pamilyang Shu, sa loob ng higit sa 200 taon, ay may isang ninuno na pinakasalan ang pinakamalakas na lalaki sa mundo noong that time. Lance, hindi ko alam kung totoo o hindi, hindi nakasulat sa history books. Ang pamilya Shu. Oo, Shu Lie. Brother Lance? Ikaw ay tinatawag ding Lance,
Maaaring ang iyong ninuno ay fan din ni Lance noon. Kaya ba binigyan ka ng parehong pangalan? Oh, biro lang. Ayos lang. Sa loob, sinabi ni Lance, Elsa, naririnig mo ba ako? Ang pamilya mo, sa ngayon. By the way, Kuya Lance, bukod sa Mech Warriors, may Biochemical Warriors pa oh. Mga mandirigmang biochemical. Oo, ngayong napaka-advance na ng teknolohiya, napakaraming biological potion, at may ilang tao na handang mag-inlect ng biochemical potion para maging malalakas na halimaw para maging malakas, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng isang video. Nag-click si Irma Zhang sa isang video. Sa video, isang higanteng may taas na 5 metro, na may mga tumatalon na kalamnan sa buong katawan, ang kanyang mga kamao ay mas malaki sa ulo ng isang ordinaryong tao, at ang kanyang balat ay berde. Tingnan mo, ito ang taong tinurok ng biochemical potion, napakalakas ng kapangyarihan na ang mga ordinaryong martial arts practitioner, gaano man sila kalakas, ay hindi kayang talunin ang ganitong uri ng biochemical warrior, at para maging ganitong uri ng biochemical warrior, kailangan mo lang mag-inlect ng potion, hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap. Parang mga sinaunang martial warriors, mula pagkabata, namamatay upang magsanay at magsanay at magsanay bago sila magkaroon ng pagkakataon na maging malakas. 1559. Sinabi ni Lance, walang shortcut sa pagiging malakas, ang ganitong uri ng pag-asa sa pag-iniksyon ng mga potion ay hindi nakalaan sa mahabang panahon. Sinabi ni Irma Zhang, Mali, ang ganitong uri ng pag-iniksyon ng mga biochemical potion ay walang mas maikling habang buhay kaysa sa mga normal na tao, at mas madaling maabot ang layunin. Sa sinaunang martial words, gaano kahirap maabot ang Unity Realm? Og. Bamantong hininga si Lance, ang pagbabago ng panahon. Sige, itigil na natin ang pag-uusapan, manood tayo ng sine. Sa pagsasabing iyon, nag-opera si Irma Zhang sa kawalan at nagbukas ang isang pelikula. Pakiramdam ni Lance ay parang bigla siyang tumawid sa ibang mundo. Ah! Anong nangyayari? Nagulat si Lance. Humagalpak ng tawa si Irma Zhang at sinabing, Brother Lance, huwag kang mag-alala, nasa Skycar pa rin tayo, pero ang paningin natin, pumasok na tayo sa eksena ng pelikula, kaya pakiramdam natin ay tumakas tayo sa kung saan. Vision into the scene. Hindi ba dati isang screen lang ang mga pelikula tapos may pinalabas na screen ng pelikula? At saka, may 3-dimensional effect kung maglalagay ka ng isang pares ng salamin. Haha Brother Lance, yung movie na sinasabi mo, makaluma na yan, watching it with one screen, I don't feel like I'm at all okay. Even that 3D movie. Sa mga salamin na binanggit mo, medyo mas 3-dimensional lang ito, hindi talaga ito maihahambing sa nakakaengganyong pakiramdam kapag nakikita natin ang isang eksena sa pelikula ngayon, hindi ito mula sa parehong panahon. Oh! Naunawaan din ni Lance na nagbago ang panahon, at ang panunood ng mga pelikula ay diretso sa eksena. Tumigil sa pagsasalita si Lance at nagsimulang tumugtog ang pelikula. Makalipas ang mga 2 araw, dumating si Lance sa North Empire. Brother Lance, nandito na tayo. Oh, salamat. Lumabas si Lance sa Celestial Cart at tumingin sa lungsod sa ibaba, at sigurado, ganap na itong nagbago, tinitingnan ang kasalukuyang arkitektura, at iniisip ang maunlad na modernong lungsod na nasa impresyon ni Lance. Noon, parang, kalimutan mo na, walang paraan para ilarawan ito. Si Lance ay hindi makita kung ano ang hitsura nito noon, hindi ito pakiramdam na bumalik sa kanyang sariling bayan, ito ay tulad ng pagdating sa isang bagong mundo. Og! Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lance at sinabing, Guys, nakita ba ninyong lahat iyon? Ang ating bayan ay walang pagkakahawig sa naaalala ko. Lumipad palabas si Irma Zhang at nagtanong, Brother Lance, ito ang lungsod kung saan matatagpuan ang aking pamilya dito, gusto mo bang maupo ako sa bahay? Hindi, salamat sa pagmamaneho mo sa akin. You're welcome. By the way, saan ka pupunta? Ako, hindi ko alam.
Oo, si Lance ay nawala at hindi alam kung saan pupunta, wala nang lugar para sa kanya dito, ang lahat ay naging isang alamat. Iniabot ni Irma Zhang kay Lance ang isang business card at sinabing, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Pero wala akong cellphone. Ano? Cellphones. Sus, yung mga lumang anti-gang gamit na naman, nako, hindi na kailangan ng cellphone ngayon, eto business card ko, nakalagay yung number ko, minsan mo lang nabasa yung number at maririnig kitang nagsasalita. Cellphone? Daan-daang taon na yan, SkyTalk na ang gamit nila ngayon, hindi na kailangan ng cellphone, bibig mo lang, lagi namang nandyan ang langit. Ay, ayos lang, salamat. Aalis na ako ngayon, kailangan kong mag-ulat pabalik sa pamilya, kapag nahanap mo na ako, dadalhin kita para makilala ang kaibigan ko mula sa sinaunang martial arts family na iyon, si Queenie. Mabuti. Nga pala, para sa iyong kadalian sa paglalakbay, ipahiram ko sa iyo ang aking skycar. Hindi. Salamat. Si Lance ay nakatayo sa langit, kasama si Blackie sa kanyang likod, na litong-lito. Sa sandaling iyon, pinabagsak ng celestial chariot si Irma Zhang at pagkatapos ay lumipad sa kalangitan. Hindi nagpasalamat si Lance, at magalang pa rin siya. Brother Lance, saan tayo pupunta? Parang hindi ito ang mundong ginagalawan natin. Sinabi ni Lance, hindi mahalaga, gayunpaman, ang layunin namin ay ibalik ang aming mga dating kasosyo sa aming bayan, at ngayong nakabalik na kami, malaki man ang nabago o hindi, ito pa rin ang aming bayan, kaya kahit papaano. Nakabawi na kami sa mga pinagsisisihan nila. Kung gayon, kailangan nating pumunta sa isang lugar ngayon. Una, punta tayo sa Marshall Forest Island, hindi naman ito kalayuan sa North Empire, sa tingin ko dapat may bakas pa rin ang nangyari noon, gusto kong pumunta sa Marshall Forest Academy. Mabuti. Sumakay si Lance sa Celestial Cart at sinabi sa Celestial Cart, pumunta ka sa Marshall Forest Island. Okay. Agad na sumang-ayon ang matalinong sistema ng Celestial Cart, at ang Celestial Cart ay dumiretso sa Marty Elwood Island. Napakabilis na makarating sa Marshall Island sa isang lakad. Lumabas si Lance sa Celestial Cart at tumingin sa Marshall Island. Kumunat ang noo niya, kung saan dati ay umiiral ang Marshall Forest Academy, ito ay naging isang mataas na gusali. Sasanduan ko ba siya? Medyo nagalit si Lance, akala niya ay may lugar pa na dapat alalahanin, ngunit bilang isang resulta, ito ay naging isang mataas na gusali. Brother Lance, parang wala na ang Martial Arts Academy. Nako, dapat ay naisip ko na iyon bago sinabi ni Irma Zhang na ngayong humihina na ang martial arts, paano pa rin umiiral ang isang lugar tulad ng Martial Arts Academy para sa pagsasanay. Ano naman? Punta tayo sa Peach Blossom Source. Bumalik si Lance sa Peach Blossom Source ng Marshall Island. Bagamat walang matataas na gusali sa Peach Blossom Source, ang orihinal na address ng Peach Blossom Source ay naging isang modernong villa, na parang isang napakahalagang tao ang nanirahan dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakagandang kapaligiran. Bumagsak si Lance sa lupa, nakita ng ilang security guard sa entrance ng villa si Lance at sumigaw, "Hoy, nasaan ang bata? Go 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 go." Galit na sinabi ni Lance, "Sino ang nagsabing dito ka tumira?" Pagkaalis ni Lance, kahit na ito ay inookupahan ng ibang tao, napanatili pa rin nito ang orihinal na hitsura nito at hindi nawasak. Ngayon, out of nowhere, lumitaw ang isang bastard at ginawang kakaiba ang hitsura ng Peach Blossom Garden ni Lance. Sa makatuwid, si Lance ay nagtataglay ng matinding galit sa loob niya, na parang may nagsamantala sa kanyang pagkawala at giniba ang kanyang tahanan. Siyempre, mali ang iniisip ni Lance na tulad nito, at walang panuntunan dito na magpakailanman ay magiging kanya, ngunit kung sino ang gumawa sa kanila na makapangyarihan, siya ay kung ano man ang sinabi niya. Yuhu! Where's the little brat who let us live here? Kilala mo ba kung sino ang nakatira dito? Tozay security guard snickered.
Tumingin si Lance sa walang mukha na peach blossom source at sinabing, wala akong pakialam kung sino ang uupo sa aking lugar, agad na ibalik ito sa orihinal nitong estado, o kung hindi, pumatay ng walang patawad. Sa titig ni Lance, isang malamig na liwanag ang kumislap. Ha 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 ha. Little brat, umuwi ka na at kumain ng gatas ng nanay mo. 1560. Nakatago ang mga mata ni Lance na may layuning pumatay. Let me tell you, little fart, ang nakatira sa loob ay ang biyenan ni General Charlie ng North Empire. Kilala mo ba kung sino si General Charlie? Yan ang North Empire. Boom! Hindi pa natapos ng security guard ang kanyang sentensya, sumabog si Lance ng suntok at ang security guard na iyon ay biglang pinatay ni Lance. Walang pakialam si Lance kung sino siya, kahit sinong magpapalungkot sa kanya ay kailangang mamatay. Nagulat ang ibang mga security guard, hindi pala ito ordinaryong bata, kundi isang sinaunang martial arts practitioner. Sumigaw ang isa sa mga security guard, may tao, may dumarating na mga sinaunang martial artist para guluhin tayo. Bang! Ang security guard na iyon ay napaslang sa isa pang suntok bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Sa isang kisap mata, pinasabog ni Lance ang ilang security guard hanggang sa mamatay. Pagkatapos, pumasok siya sa villa. Lumabas ang isang maputlang matandang may puting buhok at galit na sinabi, "Sino ka?" Nagalit si Lance, "Wala akong pakialam kung sino ka, sirain mo ang lugar ko ng ganito, bigyan mo ako ng kamatayan." Nasaan ang mabangis na bata na naglalakas loob na kumilos dito, alam mo ba kung sino ang manugang ko? So what if you know? So what if you don't? Nunal lang sa paningin ko ang manugang mo. Katawa-tawa, kung ano ang isang mayabang at walang pinag-aralan maliit na umut-o. Boom! Hindi pa tapos magsalita ang matandang iyon, biglang pumutok ang kanyang ulo, at ang kanyang katawan ay pumutok sa likod, na nasa Syra ang isang pader. Sa mga oras na ito, may ilang bodyguard na lumipad palabas. Itong mga bodyguard na ito ay katutubo. Ngayon sa panahong ito, ang mga martial arts practitioners ay naging bodyguard ng ibang tao, nakakalungkot din talaga. Pinatay silang lahat ni Lance. Phew! Bahagyang gamaan ang loob ni Lance matapos niyang patayin ang lahat. Tumayo si Lance sa himpapawid at naghagis ng suntok pababa. Boom! Pagputol-putol ng isang bilya na may libu-libong metro kwadrado sa isang suntok, ang lakas na ito, buti na lang walang nakitang tagalabas, kung hindi, matatakot talaga akong mamatay. Siyempre, magagawa rin ito ng 30 palapag na mecha warriors na iyon. Hindi na mahanap ni Lance ang anumang bakas ng kanyang orihinal na paglalakbay sa utopia na ito at umalis na nabigo. Tumungo si Lance sa dungeon ng Marshall Island. Susuriin na sana niya ang underground city, hindi pa ito giniba at ginawang villa. Gayunpaman, sa sandaling dumating si Lance sa pasukan sa dungeon, ang una niyang nakita ay isang pavilion na may nakasulat na ticket booth. Natigilan si Lance, isang ticket booth. Anong ibig mong sabihin? Hindi alam ni Lance hanggang sa muli niyang tiningnan na ang underground city, na binuo bilang tourist attraction, ay mukhang AAA attraction pa rin ito. Phew! Nakaramdam ng matinding galit si Lance, na ginawang magandang lugar ang dungeon. Gayunpaman, sa ngayon, itong dungeon scenic area, maraming tao ang bumisita, at karamihan sa kanila ay dumating sakay ng mga pribadong sasakyan, at maraming pribadong skycar ang papalapit sa kalangitan. Marahil ngayon na ang antas ng pamumuhay ng lahat ay mas mataas at ang bilis ng ang mga skycar ay mas mabilis, ang pagdating sa Marshall Island ay hindi na kailangang maging kasing hirap tulad ng dati, kaya pagkatapos na maging maginhawang pumunta at pumunta kung kailan mo gusto, mas maraming tao ang bumibisita. Tumalikod si Lance at naglakad palayo, at hindi niya pinatay ang mga turistang ito na bumisita sa isla. Nakatayo si Lance sa kalangitan, nakatingin sa mataong Marshall Island, wala nang makikitang bakas ng lugar na dati niyang tinitirhan dito. Brother Lance, kailangan mong malampasan ito. Ayos lang ako, ayos lang. Nang malapit nang umalis si Lance sa Marshall Island, biglang may naalala si Lance.
Nang siya ay nasa lugar na iyon sa vortex ng karagatan, pumasok siya sa isang madilim, walang katapusang espasyo, pagkatapos ay lumabas si Lance sa pamamagitan ng isang salamin na pinto, at pagkatapos ay dumating siya sa novice village ng Marty Elwood Island, kung saan siya ay nasa taniman ng mais na pumapatay. Balang sa baguhang nayon, naisip ni Lance na siya mismo ay nakakuha ng isang uri ng kayamanan. Biglang naalala ni Lance ang pangyayaring iyon sa sandaling iyon. Novice Village, Cornfield. Noong una akong pumasok sa malaking, walang katapusang silid at pagkatapos ay dumating sa Novice Village, iniisip ko kung ito ay isang uri ng gabay na humantong sa akin sa lugar na ito. Sentimo, gayon din, dahil ako mismo ang pumunta dito ngayon, bakit hindi tayo pumunta sa Novice Village at tingnan natin, guide man o hindi, walang masama kung tingnan natin, asahan natin na ang cornfield, hindi nasira. Agad na dumating si Lance sa Novice Village ng Marshall Island. Pagdating niya sa pasukan ng village, nakita ni Lance na sa loob ng Novice Village, may mga hanay ng mga vilya. Phew! Medyo hindi matiis ang pakiramdam ni Lance na ang Novice Village, na napakaganda noon, ay isang lugar na parang paraiso sa lupa, ngunit ngayon ay naging isang resort. Gayunpaman, tiniis ito ni Lance sa ngayon, pumasok si Lance sa resort na ito at naglakad patungo sa direksyon ng Maisan. Gayunpaman, sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakita ni Lance ang isang malaking puno ng banyan, sa ilalim ng malaking puno ng banyan na ito, mayroon ding isang balon. Nang makita ni Lance ang puno ng banyan at ang balon, tila naalala niya kaagad ang nakaraan, at pagkatapos maghanap sa Wollen Island, sa wakas ay nakakita siya ng nabubuhay na bagay. Naalala ni Lance ang balon sa ilalim ng puno ng banyan, nang pumasok siya sa Martial Arts Academy, pumasok siya sa balon upang patayin ang devil snake na naninirahan sa balon sa panahon ng kompetisyon ng freshman. Natatakot ako na ang balon ay matagal nang nawala, at dahil ang lugar na ito ay naging isang resort, ang mahiwagang ahas sa balon ay dapat na nalinis. Nagpatuloy si Lance sa paglalakad, at sa likod ng resort na ito, sa wakas ay nakakita si Lance ng isang malawak na cornfield. Sa oras na ito, si Lance ay nakaharap sa isang tour group na nakasuot ng unipormeng kasuotan, bawat isa sa kanila ay may hawak na watawat sa kanilang mga kamay, pinangunahan sila ng isang guide, habang ipinakilala sila, nakikita mo ba, sa harapan ay isang misteryosong cornfield, noong binuo ang Wollen Resort, orihinal na gustong hukayin ng mga developer ang cornfield na iyon sa isang sightseeing lake, ngunit hindi ko inaasahan na isang araw lang nahukay ang cornfield, at kinaumagahan ay bumalik ito sa orihinal nitong hugis. Gaano man kalaki ang pinsalang nagawa, sa susunod na araw ay babalik ang mais na ito sa orihinal nitong anyo. Wow! Nakakamangha! Mamaya, hindi mabilang na mga siyentipiko ang dumating dito upang subukang alamin ang misteryo ng cornfield na ito, ngunit sa kasamaang palad, walang nangyari dito. Dumating si Lance sa gilid ng Maisan. Sa sandaling iyon, tila nakaramdam si Lance ng isang tawag sa kanyang sarili, na parang may tumatawag sa kanya. Parang tinatawag ako nitong cornfield. Tama kaya ako at naging gabay ang ilusyon ng nakaraang puyo ng karagatan. Dito mo ba talaga ako dinala? Si Lance ay tumingin sa labas na may kagalakan, ang malakas na lalaki na nakatagpo niya sa whirlpool ng karagatan noon, sinabi niya na naghahanap siya ng isang kayamanan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nakatadhana na makuha ito. Nakatadhana bang makuha ito ni Lance? Ginabayan mo ba si Lance dito noong una? Hindi lang ito naintindihan ni Lance noong una. Sabay-sabay na naglakad si Lance sa cornfield. Hindi mabilang na mga balang ang dumagsa patungo kay Lance. Biglang kuminang ang isa sa mga balang na parang iba sa ibang balang. Agad na inabot ni Lance ang kanyang kamay at marahang pinisil ang balang iyon. Ang eksenang ito ay halos magkapareho sa ilusyon niya sa puyo ng karagatan. What they doing, keep on doing that.